Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, nang siyang nagbunsod upang mahalin niyang ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kaniyang dinadaanan, sa iyong pag-akay at sa kaniyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ko ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila'y dakilat, hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain, at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likain, tapat na puso'y loobin. Diyos ko, sa aking likain, tapat na puso'y loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa inyong pag-ibig sa akin, linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang paghahariin. Diyos ko, sa aking likain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung makagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamos sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan niyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggan tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Ang sinumang naglilingkod upang sa akin sumunod ay tunay na itatampok sa kaligayahang lubos ng mahal na anak ng Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pesta upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea, at nakiusap, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalawa ay lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong paparangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at sabi nila, kumulo. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ng sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako ay maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid ko ni Kristo. Alam niyo po mga kapatid, maraming mga katotohanan sa mundong ito. Pero isa sa mga katotohanan sa buhay paglalakbay natin, na ang katotohanan ni hindi sa lahat ng araw ay ikaw ay masaya. Amen? Diba? Katotohanan po yan, naniniwala po tayo niyan, at totoo po yan, na hindi araw-araw na ikaw ay masayahin at masaya. May mga araw na ikaw ay ang mood mo ay malungkot ka. Katotohanan yan, di ba? May mga araw na
hindi ka masaya at hindi ka palabati sa coworker mo, sa mga katrabaho mo, kung ikaw ay nag-aaral, sa classmate mo, sa teacher mo, di ba? May mga araw na palabati ka, good morning ma'am, good morning, etc., etc. Pero ang katotohanan na hindi araw-araw na ikaw ay masaya at ikaw ay masayahin. Darating din sa punto ng buhay mo, darating din ang araw, no? When you are 70 years old, 40 years old, 50 years old, may mga araw talaga sa buhay mo na bugnutin ka at hindi ka nagiging masaya. Di ba? No? Pero, may bukas na naman, masaya ka na naman. Sa susunod na araw na naman, malungkot ka na naman. Kaya nga sa akin, mahalaga minsan yung tanong na, how was your day? Di ba? May nangungumusta ba sa inyo na at the end of the day, may magte-text sa inyo, na may magsasabi sa inyo, hindi ko alam kung sino, kumusta ka? How was your day? Kumusta ang araw mo? Ma? Magandang tanong po yan. Na at the end of the day, kayo mga may mag-asawa dito, mga babae, no? Huwag niyong agad at the end of the day na maglilitanya kayo, magbubunganga kayo doon sa asawa ninyo. Tanungin niyo muna, kumusta ang araw mo? Ayan, magsasabi na yan, traffic. Yan naman talaga pinaka-common. Traffic, no? Hindi maganda yung araw ko. Nagkaalitan kami ng katrabaho ko, etc., etc. Yan, nangyayari. Sharing started, di ba? The dialogue start. Hindi yung agad na ating bubungangaan. How was your day? And that is a very important question and essential to ask doon sa ating kapwa natin. Kumusta ang araw mo? Sapagkat hindi araw-araw ang mood ng tao, ang pakiramdam ng tao ay masaya. May mga araw, na uulitin ko, ay malungkot tayo at di nating makuhang tumawa. No? At meron ding katotohanan sa buhay. Kung ang unang katotohanan na nabanggit ko na araw-araw ay hindi tayo masaya, meron ding pangalawang katotohanan sa buhay paglalakbay natin na minsan pinanghihinaan tayo ng loob kapag may pagsubok na dumating sa buhay natin. Yan yung katotohanan, di ba? Left with no choice, but we have to believe na hindi sa lahat ng panahon ng laban ng buhay natin, kapag may pagsubok tayo, kapag may problema tayo, may mga problema at may mga pagsubok talaga na napanghihinaan tayo ng loob. Napanghihinaan tayo ng pananampalataya at napanghihinaan tayo ng pananalig sa Diyos. Aabot din sa buhay, sa punto ng buhay natin, the lowest point of your life, even the strongest person na kilala mo, at the end of the day, mapapagod din yan. Di ba? Kung sinong mga taong kilala mo napakalakas, kapag may problema at may pagsubok na dumating, di kaya ang magulang mo, pero aabot din sa punto ng buhay nila, ng buhay natin, the lowest point of our life, na napanghihinaan din tayo ng loob, na lumaban, na gumising ulit, na bumangon ulit, at minsan naaapektuhan ang ating pananampalataya. At sinasabi natin doon sa ating close friend, o di kaya kay Father, Father, ang pagsubok na ito sa buhay ko, iba ito. Hindi kagaya nung pagsubok noon na napagdaanan ko, pero ito parang iba na minsan naaapektuhan na yung pananampalataya at pananalig ko sa Diyos. Katotohanan sa buhay natin na aabot sa punto na nangihina din ang ating kalooban kapag may pagsubok na dumating sa atin. Anong gagawin? Di ba? Left with no choice. Yan naman talaga ang buhay. Ang buhay ay misteryoso. Bukas masaya ka, sa susunod na araw na hindi. May mga pagsubok sa buhay na napagdaanan mo. Minsan may napagsubok sa buhay na anong tawag niyan? Na panghihinaan ka ng loob. Di ko alam kung yung katabi mo ngayon. Tanungin mo yan mamaya pagkatapos magsimba. How was your day? Kumusta?
Iba't iba ang sagot niyan. Di ba? Kumusta sa mga problema na pagdaanan mo sa buhay? Minsan, na pagdaanan sa buhay, na panghinaan tayo, minsan, naging malakas naman tayo. My dear brothers and sisters, sa pangalawang katotohanan, while I was reflecting the gospel, kung ating mapapansin ang ating Panginoon, Hesus Kristo sa ating Ebanghelyo, dumating ang punto sa buhay niya na para bang sinasabi niya na malungkot ang tono ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. May mga Ebanghelyo naman na ating napakinggan at nabasa na masaya ang tono ng ating Panginoon. Pero ito, ano yung sabi niya? Sabi nga niya sa ating Ebanghelyo, nabagabag ako. Ibig sabihin, may takot din ang ating Panginoon. May lungkot din ang ating Panginoon na harapin niya ang pagdurusa ng buhay, ng kanyang buhay. Naharapin niya ang pagpakasakit o di kaya harapin niya ang kamatayan. Sabi niya, oras na. Dumating na talaga ang oras. Diba? Kahit tayo naman, kahit ikaw na magsabi ng ganyan, dumating na talaga ang oras na magkakahiwalay na tayo. Diba? Pero nung mga araw, na kayo pa, nung mga araw, na masigla pa kayo, hindi naman yan ang tono ng pananalita mo. Kaya nga, minsan, napanghihinaan tayo ng loob kapag may pagsubok sa buhay. Pero sa ating Ebanghelyo ngayon, ang ating Panginoon, natakot man siya, nagiba man ang tono niya, nalungkot man siya, pero wala akong nakita na napanghinaan siya ng loob. Bagkus, sinabi ng Panginoon, hindi ko, Ama, hihilingin sa iyo na ilayo ang pagdurusa at pagpakasakit na ito, sapagkat andito ako sa mundong ito upang magpakamatay, magpakasakit. Di ba? No? I am here in this world to suffer and to die. Nalungkot man ang ating Panginoon, pero wala akong nakita na napanghinaan siya ng loob. Ano ang ginawa ng ating Panginoon? More na nakipag-usap siya sa kanyang Ama, ng ating Ama. Ganon pala mga kapatid, na kapag naranasan na natin sa buhay natin na panghinaan na tayo ng loob, ano yung gagawin natin? Di ba? Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ibig po namin kayong ibig kitang makita. Bakit ibig kitang makita, Panginoon? Sapagkat ibig kitang makausap. Makausap sapagkat nangihina po ang loob ko. Makausap sapagkat sa pinagdadaanan ko sa buhay na ito, parang yung pananalig ko at pananampalataya ay sinusubok. Makausap sapagkat hindi biro ang pinagdaanan ko ngayon. Wala man lang nangungumusta sa akin. Wala man lang magsasabi sa akin, how was my day? Buti ka pa, Panginoon, nakausap kita. Diba? Yan sana ang gagawin natin. Sa tuwing mapanghihinaan tayo ng loob at walang nangungumusta sa atin na para bang tinalikuran tayo ng kapwa natin, ng mga kaibigan natin, sabihin sana natin sa Panginoon, Panginoon, ibig po kitang makita sapagkat gusto kitang makausap. At hindi nyo ba napansin, the more na kinakausap natin ang ating Panginoon, nagiging positive ang pagtingin natin sa problema. Amen? Di ba? Pero kapag hindi natin tayo nagdadasal at lumalayo tayo sa grasya ng Diyos, nagiging negative ang problema, pagtingin natin sa problema. Pero kapag ikaw ay dumaing sa Panginoon, after kakausapin mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pagdadasal, di ba? Minsan sinasabi natin ito, talaga namang may awa ang Diyos. Talaga namang tutulungan ako ng Diyos. Pero yung mga panahon na hindi mo kinakausap ang Diyos, hindi ka dumaing sa Diyos, di ba? Agad-agad susuko ka. Agad-agad napanghihinaan ka ng loob at pagkatapos
susuko ka upang lumaban sa buhay. Bakit ka ngayon lumalaban pa sa buhay despite and in spite na panghihinaan ka ng loob? Sapagkat tinulungan ka ng ating Panginoon. Sapagkat parati kang nagdadasal sa Kanya. At sa iyong dasal, malamang sinasabi mo, Lord, hindi ko naman sinasabi sa iyo na kunin mo ang krus na napagdaanan ko ngayon, kundi ang sinasabi ko sa iyo, Lord, I am willing to carry my cross, but please help me to carry my cross. Amen? Hindi ko naman sinasabi sa iyo na tanggalin mo ang pagdurusa na aking na-encounter ngayon. Pero ang sinabi ko sa iyo, samahan mo sana ako at tulungan mo akong pasanin ang aking krus na dinaranas ngayon. Yan ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay pa ngayon. Yan ang dahilan kung bakit tayo ngumingiti pa ngayon sa halip na meron tayong mabigat ang ating loob pero makuha pa nating ngumiti sapagkat positibo na tayo pagtingin sa mga problema at pagsubok na pinagdaanan natin sa buhay dahil alam natin may awa ang Diyos at tutulungan tayo ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Tayong lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kanyang anak na si Jesus na nagmahal sa mundo at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari at reliyoso, ang kanilang pag-aalay na sarili upang ang lahat ng mga Kristiyano ay patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na para sa mga mahihirap na mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa taimtim na pakikinig at pagsunod sa mensahe at diwa ng salita ng Kristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Jesucristo na kami maging bukas palat at mapagpatawad sa aming mga kapwa tungo sa landas sa pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kalahatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga taong namatay na walang kaalaala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging
mapagkalinga sa aming kapwa, upang kami ay maging karapat-dapat sa kaloob mong buhay na walang hanggan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ng iyong bayang sumasamos, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulungkot akong labis. Masuhan ang dala ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito. Ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming dumadalangin ang mga pinagpasaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang ng paghahain nito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ay bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kaniyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong
banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pakikinabang ng iyong banal na katawan, pag-ibig mong alay sa tanan, sa amin masumpungan, Panginoon, iyong hilugin ang bayang dumadalangin, dusa't sakit iyong pauwiin, aming puso'y iyong panatagin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng
Espiritu Santo. Amen. Tapos ng pagdiriwang ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Alam mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaratal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaratal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.